Naging si Venom ako. Ang magandang balita, sobrang tibay ng katawan ko. Ang masamang balita, kung hindi pa ako makahanap ng host, mamamatay na ako. Habang nagdadalawang isip ako, kung sisapiin ko ba ang isang langgam. Isang pares ng magagandang binti na naka-black stockings. Ang dumaan sa harap ko. Dahil kailangan ko rin namang sumapi, pipiliin ko na yung may pinakamahabang binti. Halika, tingnan nga natin kung gaano ka nakadevelop. Hayop ka, mamatay ka na. Wala kang binatbat. Kung kaya mong sirain ang panangga ko, papalayain kita ngayon din. Boss, paanong posible yan? Kamusta, Campus Queen ng Suzong? Sino ka? Ako si Lin Chen. Pwede mo rin akong tawaging Venom. Kaya kitang tulungan. Pero may isang kondisyon, hayaan mong kontrolin ko ang katawan mo. Sige, nasaan ka? Anong gagawin ko? Nakatitig ka sa akin. Nagpapamisteryoso ka pa. Pangalawa, pangatlo, huwag niyo munang isipin yan. Mukhang may kakaiba sa babaeng to. Lumpuhin na muna natin siya. Saka natin paglaruan ng husto. Paanong posible to? Boss, tirahin nyo. Ito. Anong klaseng depensa to? Halimaw. Isa siyang halimaw. Halimaw. Isa kang halimaw. Isang halimaw na kumakain ng tao. Takbo, makakatakas ba tayo? Ako ito. Hindi, tayo. Ang lala ng mga sugat mo, Bakit hindi mo tanggalin yung damit mo? Para magamot kita. Huwag na, titiisin ko na lang. Sandali lang, Miss Campus Beauty. Nasaan na ang tiwala natin sa isa't isa? Seryoso, tutulungan talaga kitang magpagaling. Pwede bang pag-uwi na lang natin, pag-usapan yan? Sige. Syempre naman, pwede. Ang masarap, hindi minamadali. Medyo nakakainis din pala pag nasa katawan mo tong dalawang to. Hay, mamaya na nga yan. Lilinisin ko muna ang lugar. Lin Chen, pwede bang ako na ang umarap sa tatlong to? Syempre, pwede. Mukhang hindi na ito kasing lakas ng dati, pero mas malakas pa rin ito ng sobra kumpara sa sarili kong kakayahan. Miss Li Chenling, nagkamali na po ako. Patawarin niyo na ako. Array, yung kamay ko, magsasalita na ako. Sasabihin ko na sa'yo ang lahat. Magsalita ka. Si Yang Jinro. Si Yang Jinro ang nagbayad sa amin ng malaking halaga para utusan kaming lumpuhin ka. Kaya pala, yung bruhang yun. Sinabi ko na ang lahat. Nasabi ko na sa'yo. Pakawalan mo na ko. Wala naman akong panang akong palalagpasin kita. Kasalukuyang anyo, Symbiote, ikatlong antas ng skill. Kasalukuyang energy reserve, 35%. Parasite host protection, cultivation, ikatlong antas ng Chi and Blood Realm. Lin Chen, salamat sa'yo. Wala yun. Nga pala, noong kontrolado ko ang katawan mo, napansin kong malubha ang pinsala sa spiritual root mo. Anong nangyari doon? Dapat sana, napakalakas ng spiritual root ko. Pero isang buwan bago ang Ling Gen detection test, ang Suzong at ang isa pang eskwelahan, ay nagsagawa ng isang friendly exchange match. Habang nasa laban, may isang babae na lihim na gumamit ng isang pamamaraan. At winasak niya ang aking spiritual root. Winasak ang spiritual root mo. Sinong may gawa niyan? Si Yunyaw ng pamilyang Si. Dahil friendly match lang naman ito, sa ginagawa niyang yan, wala bang pumipigil sa kanya?
Patagang-patago niyang ginawa, siguradong walang sino mang nakapansin. Saka, kahit pa may nakapansin, ano naman ang magagawa nila? Sino ba siya? Ang tinitingalang henyo ng pamilyang Si. At ano nga ba ang pamilyang Si? Ang numero unong pamilya sa lungsod ng Jiangmen. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya nila ay nakakatakot sa sobrang lakas. Ako, isa lang naman akong ulilang walang ama't ina. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko naman kilala si Yun Yao. Yung sa entablado ang unang beses naming pagkikita. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Wala akong pakialam kung saang pamilya pa siya galing. Basta kaaway mo, papatagin ko silang lahat mamaya. Oo, naniniwala ako sa'yo. Li Chenling, huwag ka nang malungkot. Sa tingin ko, matutulungan kitang ibalik ang ugat ng iyong lakas espiritual. Anong sinabi mo? Pero kailangan kong makipagtulungan ka, okay? Paano ako makikipagtulungan? Damit. Sige, ikaw na ang bahala. Maliit na bagay lang yan. Halika, oras na para gamutin ka. Magsisimula na tayo. Dito. Di ba sabi mo sa bahay na? Masyadong malubha ang tama mo. Gagamutin muna kita kahit paano. Kung hindi, baka magkaroon pa yan ng permanenteng epekto. At saka, ang madilim at mahanjing gabi ay perpekto para pumatay. Ayaw mo bang pumatay? Matatagalan pa bago tayo makauwi. Uunahin ko munang tapusin yung apelyidong Yang, para maipaghiganti ka. Kailangan ko pa ring maghubad kahit dito tayo magpapagaling. Tanggalin mo lang yung pang-ibabaw mo. Kailangan kong direktang madikit sa'yo. Oo, para mas maging epektibo ang lunas. Hehe, Li Chenling, kumusta ka na? Mukhang maganda naman ang paggaling mo, di ba? Habang papunta sa bahay ng mga Yang, unti-unti ko na ring naintindihan ang sitwasyon sa mundong ito. Mahigit 100 taon na ang nakalipas. Lumitaw ang masamang buwan. Nagbago ang Blue Star. Lumaki ito ng ilang dosenang beses. Pagkatapos noon, muling nabuhay ang spiritual energy. Nagkaroon ng mga spirit roots sa katawan ng mga tao. Naging martial arts ang sentro ng mundo. Pero lahat ng hayop sa Blue Star ay nagbago rin. Nagkaroon sila ng iba't ibang kakaibang kakayahan at talento. Tinawag silang lahat ng mga aberrant beast. Ang pangunahing nangyayari sa mundong ito ay ang paglalaban ng mga tao at ng mga aberrant beast. Kaya naman pala ang lakas ng loob ng mga yun na apihin si Li Chenling. Dahil laganap ang martial arts, ang mga malalakas ang kinikilala. Siguradong magulo ang mundong ito. Oo nga pala, anong level ng pinakamalakas sa pamilya Yang? Sa tingin ko, isang ikatlong ranggong martial artist. Lin Chen, kaya mo ba? Paano natin malalaman kung hindi natin susubukang lumaban? Ang lakas ng loob nilang dalawin ang host ko. At umaasa pa silang aabutan sila ng umaga. Wala na akong pakialam sa buhay ko. Kapag may kaaway, kailangang resbakan. Agad-agad. Ang pagiging duwag, mas mabuti pang mag-restart na lang. Munting Chenling, manood ka lang. Siguro ang saya-saya na ni Li Chenling ngayon, ano? Laging malamig ang ekspresyon sa mukha niya. Nagpapakasuplada, tapos may lakas pa ng loob na landiin ang boyfriend ko. Titingnan ko lang kung pagkatapos nito, makakapagsuplada ka pa rin sa harap ko. Lin Chen, bakit hindi muna tayo gumawa ng gulo? Para mapalabas natin yung Tide Realm martial artist. Tapos, hahanap tayo ng tiyempo para makatakas. Patayin si Yang Jingrow tapos alis. Hindi na kailangan yan, ang ibig mong sabihin. Basta na lang tayong susugod. Wow, Lin Chen. Kailangan mo bang maging ganyan kastig? Sino kang hamak na nilalang? Naglakas loob kang pasukin ang teritoryo ng pamilyang Yang. At sinira mo pa ang aming tarangkahan. Sino po kayo? Bakit ninyo sinira ang aming tarangkahan? Punong pamilyang Yang, naparito ako para subukan ka. Kaya abangan. Kakaibang paraan ng pag-atake. Walang bahid ng anumang espiritual na enerhiya. Purong pisikal na lakas. Anong klaseng estilo ito? Kailan may hindi ko pa ito narinig. Paanong naging ganito kalakas ang katawan ng taong to? Tinamaan na siya ng napakarami kong atake. Pero parang hindi man lang siya nasaktan. Bilis, buksan ang Great Formation. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Nandito tayo sa pamamahay ng pamilyang Yang. Nandito si Papa, at mayroon pa tayong Great Formation.
Walang sino mang makakasakit sa akin. Eh, anong bagay to? Ah, huwag. Tapos na. Magkikita pa tayo. Pigilan niyo siya. Punong pamilya, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ipautos mong ipaayos ang tarangkahan. Titingnan ko lang. Si Jane Grow, likas na matatakutin ang batang yun. Napakalaki ng gulo ngayong gabi. Siguradong takot na yun. Jane Grow. Ito pala ang kwarto ng campus beauty ng Susho High. Kahit medyo maliit, ang bango naman. Matamis-tamis ang amoy. Kaparehong-kapareho ng amoy mo. Ito siguro yung tinatawag nilang natural na bango ng dalaga. Amoy yan ng murang air freshener. Anong natural na bango ng dalaga pinagsasabi mo? Nasa hustong gulang na ako. Hihihi, ang sarap maging adult. Mas marami ka nang pwedeng gawin kapag nasa hustong gulang ka na. Lin Chen. Pwede bang maligo muna ako bago mo ako gamutin? Ang lagkit-lagkit na kasi ng katawan ko. Hindi talaga komportable. Sige lang, sakto. Sa tingin ko rin, medyo hindi na kasya sa'yo yung damit mo. Kasi itong parte, medyo maliit na. Ang sikip na kaya hindi na komportable. Hindi. Ang ibig kong sabihin, pwede bang lumabas ka muna? Ikaw, ako. Paano ako maliligo? Lumabas? Bakit naman? Huwag kang mag-alala, huwag mo akong ituring na iba, ha? Oo, ako si Lin Chen, medyo bastos ako. Pero yung mga bagay na hindi ko dapat makita, titiyakin kong makikita ko. Manyak.